sinabi ng lalaki na hanap daw ng mga teacher ay gwapong policeman, coast guard, sundalo, etc. Kung yun ay totoo at nakita niyo na sa mga teacher, anong problema doon? Anong masama doon? Kahit ako may karapatan akong pumili kung sinong gusto ko. Sa inyong pag-uusap bilang mag-ina, nag-open ba siya ng tungkol sa relasyon niya doon sa pulis? Wala ho, sir. Wala ho talaga. Wala siyang Hindi ho talaga. inaamin. Kung sa kanya ho kay Kato talaga, wala ho talaga kaming alam. Basta teacher, ang hanap niyan, syempre gwapong police, coast guard, sundalo, or seaman. Tama po ba, ma'am? Siguro nakita ng insecurity doon sa sarili niya. Ano ka ba, kuya, ha? Kasali ka ba dyan? Nakita ka sa akin na din, titinaw kong gwapo ka at kung ano ka. Para malaman mo kung ano nga. Sakit ng ulo ko, nagpapahinga ako, but this comment caught my ire. Ha, ma'am, natuto ka ata. Totoo naman kasi ang alin ba? Yung sinabi ng lalaki na hanap daw ng mga teacher ay gwapong policeman, coast guard, sundalo, etc. Kung yun ay totoo at nakita niyo na sa mga teacher, anong problema doon? Anong masama doon? Kahit ako may karapatan akong pumili kung sinong gusto ko. Hello? At kung magkataon na ganyan yung napili ko, problema mo. Mga insecure yata itong mga taong to eh. Ma'am, kung tatanungin ka sa pakikipag-jowa o sa pakikipag-living, sana masagot. Ewan ko, kung na tumimbangin ang tanong mo. That behavior is not very teacher. So frustrated with this party si Hunt. Hi, kung sino ka man, hindi talaga kita kilala personally. I don't have to explain myself. Alam naman ng mga tao doon kung ano yung pinagdaanan ko. Tsaka, ikaw kaya yung lumugan sa akin, Lo? Diba, bawal magbikini yung mga teacher sa pag-date. Bawal talaga magbikini kung ibabalandra mo, ang katawan mo, nang walang dahilan. Pero ang pagbibikini ko, on purpose. Check mo kaya ang profile ko. Sa inyong pag-uusap bilang mag-ina, nag-open ba siya ng tungkol sa relasyon niya doon sa pulis? Wala ho, sir. Wala ho talaga. Wala siyang Hindi ho talaga. inaamin. Kung sa kanya ho kay Kato talaga, wala ho talaga kaming alam. Hindi rin ho ninyo siya tinanong, ano ba kati rin itong nababalita? May relasyon daw kayo ng pulis. Wala kayong natanong na gano'n. Yun yung balita na ika nga, nung hindi pa nasasabi sa amin nung kaibigan ni Kat. Wala ko talagang nagbabalita sa amin na ganito, may nababalita kaming ganyan si Catherine. Wala naman nakakarating sa amin na ganun eh. Dahil siyempre, kung meron no, pero minsan no, nagtatanong din ako kay Kat. Opo. Sabi ko, wala ka bang boyfriend? Wala ka bang kinikita pag napunta ka sa Batangas? Minsan ko na ho yung naitanong sa kanya, wala ka ba akong kinikita pag napunta ka sa Batangas? Nagtanong, ang sagot niya ho lang sa akin, wala, sinong kikitain mo? Di siyempre yung mga kasama ko. Yan ho ang naging ano niya sa amin eh. Yan ho lagi ang sagot niya sa amin eh, na kahit na nga minsan, ba't ka ba, iisipin niyo, ba't ka ba nandoon? Eh di no, may sinasabi siya na gano'n, may excuse siya sa amin, hindi no kami pinanikita. Kumbaga na, may tiwala naman kayo sa inyong anak at kung ano kanyang sabihin, inagalang ninyo, tire-respeto. Sapagkat siya rin naman ay nasa edad na. Oo, yun ho ang aking katuwiran eh. Ako ho, sabi ko sa kanila, kahit ho dito sa aking panganay, kayo ay may sapat ng edad. Apo. Para hindi ninyo naman kung ano ang inyong ginagawa. Kaya nyo nang magdesisyon para sa inyong sarili. Kaya ho ako'y naging maluag na sa kanila. Aha. Lalong kay Kat dahil ang sabi ko ho, alam ko naman na may kakayanan siya para gawin ang mga bagay na alam niya. Oo. Sino ba pa talagang humanga sa kanyang abilidad bilang ganyan, nakakasali Oo. sa mga ganyan, kasi ang teacher, kaya ako'y malaki ang tiwala sa kanya. Oo. Nay, ano uling tinapos ni Kat? Ano po siya, teacher po siya. Oo, tapos? Meron na po din siya. Oo, tapos siya ay beauty titleist, beauty queen siya dyan sa Batangas sa atin, ano ho? Mahilig ko siyang sumali sa mga pageant eh, kahit saan ho, kahit hindi naman din medyo pinapalad rin siya. Pero mahilig ko siyang sumali sa mga pageant. Oo. Ito bang sikat ay mayroon hong ginagamit na kulay pula raw ho na CRB? Wala ho, wala ho ang ginagamit niya hong sasakyan. Yun hong kulay gray na yun hong Nissan Juke. Yun hong
post up mga sa Facebook na noon nga hinahanap siya, inilagay ho sa Facebook na yun ang sasakyan niya, baka may Opo. nakakakita. Pero wala ho yun siyang pula. Opo. Ano po itong sasakyan ito? Ito ho ba ay nabili niya? Personal ba niya ito? Paano siya nagkaroon ng Nissan Juke? Kung mamarapatin ninyong masagot itong aking tanong. Nung una ho na inuuwi-uwi niya dito yan, ang excuse niya ho uling sinasabi sa amin, yung paliwanag niya sinasabi sa amin ay, ito ay pinahiram lang. Sa susunod na linggo ng Philippine National Police Forensic Group ang resulta ng DNA test sa buhok at blood samples na nakita sa abandonadong sasakyan at sa samples na kinuha mula sa mga kaanak ni Catherine Camilon. Ayon kay PNP Forensic Group Public Information Officer Police Major Rodrigo Sotero Jr., ongoing pa ang pagsusuri rito. Sinabi naman ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo, sakaling mag-match, magpapatibay ito sa kaso laban sa kasalukuyang suspect. Kung sakasakali po na makakakuha po tayo ng confirmation na ito pong mga hair strand, possible hair strand at blood sample po na nakuha po doon sa recovered CRB at magmamatch po ito sa DNA ng sino mang pamilya po nitong biktima or for any person for that matter, this will definitely provide us additional evidence po to strengthen the filing of cases po. At least additional cases against the responsible perpetrators po. Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroong mga hibla ng buhok, stain ng dugo at fingerprints na nakuha sa na-recover na pulang CRV sa Batangas City noong Biyernes ng gabi. Ang naturang sasakyan, ang sinasabi ng mga witness na nakita nilang pinaglipatan sa katawan ng isang dugoang babae mula sa Nissan Juke noong October 12. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, pinuproseso na ng forensic group ang mga nakuhang sample sa loob ng sasakyan. Nakipag-ugnayan na rin po ang CADG4A sa pamilya. Kaugnay nito, kinasuhan na rin ang CITG-4A ng kidnapping at serious illegal detention si Major De Castro, Jeffrey Ariola Magpantay at 2 John Does sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Probably some of you might be answering bakit po kidnapping and serious illegal detention pa lang po yung sinampa natin because the victim was reported missing from October 12 until today. So since wala pa po tayong nakikita na particularly yung corpus delicti kung determine kung ito po ba ay buhay pa o hindi, but kung sakasakali po in the coming days po ay meron pa po tayong mga additional ebidensya na makakala po relating to this case, then we are not precluded to file additional cases. October 12 na mawala si Camilon at huli itong nakita sa isang mall sa Lemery, Batangas.